Okay, magandang hapon mga kamagila. Nandito na tayo sa isang project natin mga kamagila kung saan ito turn over natin ngayon. Naglalatag kami ng electrical. Ayan, ito yung oh diha. Pero ihagbong sa ng wire nga itong diha sa naibangag. So sa electrical mga kamagila, nilili out ko siya dito sa baba. Pinapasakan ng wire lahat, tapos pag akyat doon naka-wire na, no? Susundan ko naman sa pagkabit yan ng mga ilaw ngayon. Ayan o, yung mga butas natin against the light siya. Ayan. Sige, sulod na rin boy. Paikot yan mga kumil hanggang dun. Ano natin, yung electrical series to mga kamagil hanggang dito na corner ganyan. Magkakaroon doon 10 ilaw sa perimeter nito, bawat perimeter. Okay, tapusin ko muna itong mga kamagila, itong isang electrical. Mula naman dito papunta dyan sa gitna, no? Dyan kasi malalagay yung hagdanan, target ng ating kliyente. So dyan ko nilalagay yung junction niya para ang switch pag akyat nasa hagdanan kaagad. Na, ihagbong sa ng wireless bangag boy. Na, kaya ko yung masunod tao, dugsugaan na ron. Okay. Okay. Ikabit ko na mga kamagilo yung ilaw. Ano, isa, dalawa, tatlo, apat, 5 ilaw na yung nakabit ko, no? Dito na side. Ano. So, tugang switch yung gagamitin natin dito. Dito yung splicing nya. Nandiyan yung junction box kasi dito malalagay yung hagdanan nito for the future, no? So, ang pangalawang switch niyan, dadalhin na ilaw, isa, dalawa, tatlo, apat na ilaw, no? Kaya naging tugang switch siya. Itong mga ilaw na to papunta dyan, ayan, hanggang sa corner na yan, isang switch. So, pag akyat dito sa hagdanan, dito papangsyon lahat, no? So yan na lang yung huling babanatan ng spandrel. Matapos yan, bubutasan naman yan. So yung electrical natin, ito nakalatag na to. Yan, may mga wire na yan. O, pagpasok na lang dyan, no? Sa mga butas-butas tulad nitong ginagawa ko. Ano, yari na to ngayon mga kamagil. So inuuna ko to kasi maliit na lang to mga kamukili. Yung pinakamalaki kong project, merong nagtratrabaho doon, electrical lang, no? Ito yung pinakapurma niya dito. So ang susunod na kukutisyon na natin, itong concrete flooring hanggang stairs, no? Ito na naman yung papatrabaho ni kliyente dito. Kumbaga budget lang yung inaano ni kliyente. Pagkatapos siguro dito sa baba, ang pinakabalak niya kasi dito, tatapusin yung pinaka second floor, no? Kapag matapos yung second floor, titira sila sa taas. So wala mo nang gamit dito sa ground floor. Ganun po yung pinaka plano niya dito. Para kami magtratrabaho, walang masyadong ililipat na gamit. Isa kasi sa pinaka-hassle mga kamukil o makakatagal sa aming trabaho, yung maraming gamit na ililipat. Pero wala tayong magagawa kapag ganyan senaryo talaga yung mababangga natin trabaho. Malagamot project natin mga kamukil, plastado na rin. Siguro hanggang Sabado bukas tapos na yung interior natin, no? Yung mahuhuli talaga doon yung design ko at saka pagkukulay, no? Sa buong bahay. Pero nakapag-umpisa na tayo sa pagkulay. So ito matatapos siya ngayon, no? To turn over natin ngayon to. Ayan, sa halagang 150,000 mga kamukil. Ito lahat sa akin lahat, no? Yung kontrata ko dito, no? Lahat na nakikita nyo, maliban lang sa konkrito mga kamukila. Yung konkrito namin, yung extension lang namin dyan nasa mga meron 60 cm, meron ding 1 foot. Yan, ang extension lang namin dyan na trabaho, no? So mula dyan sa extension, concrete post extension pataas, sa akin yan lahat, pati electrical, no? Pero si sir may kunting additional dito kasi nagdadagdag siya ng ilaw dito. Nung unang usapan kasi namin sa kontrata, itong front lang, 4 na ilaw, 2 ilaw na sana malalagay dito. Tapos hanggang side na yan, paliter L lang. Ngayon nung nabuo na natin yung spandrel, nakikita niyo na yung forma. So napagdesisyonan niya, lagyan na lang palibot, no?
Lahat ng perimeter lalagyan ng ilaw, kaya nagkakaroon siya ng additional. So ang kwintado sa additional dito mga kamukil, kung ilang metros yung nagagastos nating wire, flexible, tapos kalahating araw sa nagtrabaho, no? Yun yung i-additional natin. Ganun lang yung ano natin, no? Kasi maligitan lang naman. So uulitin ko, additional natin dito, ilang metro yung nagagastos na wire. So dito 9 meters to papunta dun, nagiging 18 meters siya. Dyan naman 8 meters, so times 2 siya, naging 16 meters. So yun yung ating i-multiply. Tapos flexible mura lang naman yung by meters niyan. Tapos ako na nagtratrabaho nakahalahating araw, no, yun yung ating i-additional. So kunti lang. Ito na yung pinakapurma niya. So ito mga kamukil, pag nabuo ko to, nabubuo tong bahay na to, masasabi kong ito yung bahay na tatayo, pinakaunang magtatayo dito na wow na wow talaga yung dating, no? Wow na wow talaga yung dating nito. Ano? Okay, so ito sa taas siguro nasa mga 300, no? Nasa 300 yung kailangan pa ni kliyente para sa materialis. Finish na po yan, no? Tapos ang libor natin dito, papalo siya ng mga 180, so mga 480, no? Yung babudget pa ni ano dito ni kliyente, nasa mga 480 pa. Finish na po itong taas, napakaganda na po yan. Yung flooring natin dyan, colored na po, matibay na po yun, no? Okay, hindi yung normal na marine board lang makikita natin o pinulik board. So sa halagang 300,000 na materialis nito, 6x7, napakaganda na po niyan, no? Ang ceiling na po niyan is PVC na po, no? Sa halagang 300,000 PVC ceiling na po yan. Tapos yung mga walling, siyempre hardiplex pa rin tayo. Pero kung gustong improve pa ni kliyente, gagamit siya ng mga wall PVC panel, no, na Polywood yung brand, mas mataas pa dun sa 300 yung kailangan niyang budget para sa materialis. Okay, thank you. Yun lang yung ating update. Maraming salamat.